Ang Inocencio Anicito Transportation na mas kilala sa tawag na St. Joseph ay isang kumpanya ng transportasyong pagmamayari ng pamilyang Anicito ng lungsod ng Vigan sa lalawigan ng Ilocos Sur. Itinatag ito taong 1961. Nagpapatakbo ito ng serbisyo na 24/7 para sa mga pasahero sa pagitan ng Metro Maynila at Hilagang Kanlurang Luzon, ang Ilocos Corridor. Ang pangalan ng kumpanya ay nagmula sa nagtatag nito, si Inocencio Anicito, isang tubong Ilocos Sur. Ang kumpanya ay tinatag bilang isang negosyo ng pamilya ng Anicito na nagpapatakbo din ng isang hotel sa Vigan, ang Anicito Mansion Hotel. Naging isa sa pinakatanyag na paraan ng paglalakbay sa Maynila. Katabi ang Philippine Rabbit, ang dating Times Transit, ang ngayon ay wala ng Maura Transit. Noong dekada 80 ay pinamamahalaan nila ang isa sa pinakamodernong fleet ng bansa na may nangungunang mga bus at state-of-the-art na bus, pati na rin noong 1982. Ang unang kumpanya ng bus sa bansa na nag-deploy ng Man Royal. Mga bus ng commuter services na gawa ng Delta Motors Corporation at pagiging isa sa mga kauna-unahang kumpanya ng bus sa Hilagang Luzon na nakapunta sa mga Heno Grand Theater na bus. Sa panahon ng dekada 90, ang problemang pinansyal ay naglalagay ng mahirap na oras sa kumpanya. Kailangang ibenta ng may-ari ang halos lahat ng kanilang mga bus kasama ang mga bagong nakuha na unit ng Mercedes-Benz sa Autobus Transport System. Ang firm ay hindi naman namatay ng tuluyan. Kahit na ang karamihan sa mga pag-aari ng kumpanya ay naibenta upang kahit papaano ay makakuha ng pagkawala nito. Si Dr. Rodolfo Anicito at ang kanyang asawa ay gumawa ng mga pagbabago upang ibalik ang kumpanya. Ang kumpanya ay muling isinilang na makakuha sila ng isang bagong kalipunan ng mga sobrang bus mula sa Japan na kinabibilangan ng Isuzu Super Crosser, Hino S. Eligas, Hino Blue Ribbons at Mitsubishi Fuso Air Queen at bumalik sa ilan sa mga dating ruta nito. Noong 2010, nakuha ng Anicito Bus Line ang Wheels of Fortune Transport na kumpanya ng turista ng bus. Kasama ang ilan sa mga bus nito na kalaunan ay naging Anicito Travel Services upang matugunan ang lumalaking serbisyo sa charter ng kumpanya. Noong huling bahagi ng October 2011, nagsimula ang kumpanya sa paglilingkod sa ruta ng Baguio-Vigan sa kauna-unahang pagkakataon. Sa mga unang buwan ng 2017, nagsimula mag-deploy ang kumpanya ng bus ng mga bagong nakuha nitong Kinglong Bus. Itinatag ang Inocencio Anicito Transportation taong 1961 at hanggang ngayon, ang operator nito ay Anicito Bus Line. Isa pang bus na nagsisilbi din sa Ilocos Region ay ang Viron Transportation Company o Viron Transit. Ang kumpanya ay pagmamayari ng anak na milyonaryo na si Santiago Rondares. Ito ay dating nagpatakbo hanggang sa pangalawang distrito ng Ilocos Sur, ngunit nagsimula ng gumana hanggang sa Lawag City matapos ang pagbagsak ng nauugnay ng kumpanya ng bus na Times Transit. Ang Veron Transportation Company o Veron ay nagmula sa Virgilio Rondares ay nauugnay sa dating Times Transit. Minsan itong gumagamit ng superior coach-bodied International Harvester Loadstar at maagang S-Series. Mahalagang ang parehong bus ay magkatulad tulad ng Times Transit ngunit magkakaibang livery. Cream na may berde at pulang guhitan at berdeng kulay ng mga font. Kasama ang mga rims na pininturahan ng pula na may berde mga hangganan kasama ang iluminadong logo at bubong. Pinatakbo din nila ang mga Heno bus na may katawan na bustler na itinayo sa ilalim ng lisensya mula sa Yuki Cochelders Blackstone na Maynila Motor Works. Ngayon ay gumagamit ito at karamihan ay umaasa sa mas bago nito muling pag-rebaded ng Mitsubishi Fuso, Heno RF, Mercedes-Benz at Kinglong Bus. Ang kanilang Loadstar at S-Series coach ay nakaimbak sa Pusurubio, Pangasinan sa harap ng terminal ng Dominion Bus Line na pagmamayari ng kanyang kapatid na si Virginia Rondares Mendoza at naibenta kamakailan sa isang kolektor ng halos 60,000 bawat bus. Minsan, nilimitahan lamang ang pangalawang distrito ng Ilocos Sur. Lumawag ito sa unang distrito ng Lalawigan at higit pa at sinakop ang dating tambalan ng Times Transit sa Vigan, malapit sa ISECO Vigan Sub-Office sa likuran ng Mira Mills pagkatapos ng pagguho ng Times, kaya ito na ang nagsisilbing terminal ito roon. Meron din mga stopover terminal at garahe sa San Fernando, La Union at Narvacan, Ilocos Sur. Simula May 20, 2013, gagamitin ng Veron Transit ang harap ng terminal na dating ginamit ng Times Transit na matatagpuan sa kahabaan ng Quezon Avenue sa Vigan. Sa kasalukuyan, umaabot sa 120 na mga unit kasama na ang mula sa Dominion Bus Lines.
Itinatag ang Veron Transit noong April 8, 1978 na may 43 years na ang nakakalipas. Mga serbisyo ng bus na ito sa Metro Maynila at Ilocos Sur at sa kanilang tagline na nagsasabing sa susunod magpahinga, iwanan nyo na sa amin ang pagmamaneho. Ang bus na ito ay matagal din na palang naitatag. Kahusayan sa pamamalakad ang naging daan sa kanilang tagumpay. Nang bumagsak ang Times Transit, mas lalo nilang pinagigihan ng pamamalakad at naging doble pa ang kanilang serbisyo na kailangan nilang punan. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Isipin mo na lang, handa ka sa pagbabagong iyon. Ang pagbabago ay hindi dapat katakutan. Bagkus, ito'y buong pusong harapin ng mas malawak na isipan at kahusayan sa mas malawak na isipan tungo sa kaunlaran. At shoutout muna tayo sa lahat ng mga nag-comments. Hanggang dito na lang. At huwag kalimutan na mag-like and subscribe para palagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Paalam!